Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Daraga Mayor Carlwin Baldo na isa sa mga akusado sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe sumuko na. Para sa mga detalye, babalita yan ni RH18 Ruel Saldico. Ruel, go ahead. Ruel? Go ahead, RH18 Ruel Saldico. Yes, Ruel. Yes, ngayong araw na ito ay sumuko or inaresto ng PMP si Mayor Carlwin Baldo ng Daragalbay na sasabing di mo na yung suspect sa pagpatay kay Ako Bicol Party List Congressman Rodel Batucabe. Si Police Brigadier General Andre Perez Dizon ng Region Director ng PMP sa Bicol, kumpirmasyon kung talaga itong inaresto or sumuko sa PMP Kamalig. So General, kumusta po yung detalye nitong pagka-aresto po kay Mayor Carlwin Baldo? Sir Ruel at Ma'am Karen, magandang hapon po sa ating lahat at sa kikinig na nanonood sa DCRH TV po. Magandang hapon po, General. Go ahead po, General Ruel. Ma'am, ang nangyari po, ma'am, sinamahan ng kapatid niyang mayor, si Mayor Carlwin Baldo. Sinamahan, ang kapatid niya po kasi, ma'am, mayor ng Kamalig Albay, si Mayor Kaloy Baldo, sinamahan yung kapatid niya sa Kamalig Municipal Police Station para sumuko. Ngayon, walang kopya po ng warrant of arrest ng Kamalig. Kaya tinawag nila yung CIDG Albay na siyang may hawak ng warrant of arrest. Kaya nung pagdating, doon po sinerve yung kaya masasabi natin, ma'am, na pag punta doon ay nag-turn in siya ng sarili at sinerve yung Go ahead, General. Ang confusion po, ma'am. Hello, Ma'am Karen. Narinig po? Opo. Go ahead po. Yes, ma'am. Yun po ang nangyari, ma'am. So, sa ngayon, nasa kustodiya ng Kamalig Municipal Police Station si Mayor Carlwin Baldo po, ma'am. Roel? Yeah, so General, so ngayon po ay kompleto mong detalye na siya po ay naresto ng CIDG ng PMP Region 5. So kaya kumusta po ang kalagayan po ngayon ni Mayor Carlwin Baldo? Nag-conduct po ng medical exam sa kanya, sir, at ngayon po ay nag-ready na rin tayo ng papers papunta sa Manila RTC kung saan doon nanggaling yung warrant of arrest. At hihintayin po natin, sir, kung ano po ang direktiba sa atin ng korte kung paano siya i-commit or ito-turn in po doon sa korte po, sir. Ma'am Karen, si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Region Director ng PB sa Bicol. Maraming salamat po, Sir General. Thank you po, Sir Ruel at Ma'am Karen. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH18 Ruel Saldico. Arestado ang isang babae matapos itong mahuli na bumibili ng mga construction material online gamit ang mga peking resibo. Ano kaya mga kasong kakaharapin ng suspect? Alamin sa report ni Rose Babiera. Isang 32 anyos na babae ang arestado matapos mahuling gumagamit ng mga peking resibo sa pamimili ng mga construction material online. Batay sa ulat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, bumili raw ang suspect ng mga construction material at binayaran ito sa pamamagitan ng bank transfer. Nang kumpirmahin ng negosyanteng biktima ang mga transaksyon, ay napag-alamang peke ang mga screenshot ng resibo na ipinadala ng babae. Saka po nalaman ng biktima na peke ang mga pinadala niyang resibo nang i-check na nila na walang pumapasok na bayad sa kanilang bank account. At dalian po silang nagpunta sa ating tanggapan upang humingi ng tulong. At naaresto si alias Camille mula sa Pampanga sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3.
Naharap ang suspect na ito sa kasong swindling at estafa na paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code, kaugnay ang Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Maaari siyang makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon, depende sa halaga ng kanyang na-scam. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Samantala, sumiklab po ang isang sunog sa bahagi ng NBBS sa Navotas kaninang bago magtanghali. Alamin natin ang sitwasyon dyan. Live si RH23 Edwin Duque. Edwin. Yuel, sa loob lamang ng 5 o 7 minuto nang deklarang first alarm itong sunog ay umabot agad ito ng second alarm na idineklara alas 11:20 at alas 11:27 nang ideklara ng DSFO1 na Carlo Dichazo na second alarm na itong sunog. Unang ayon sa mga kapitbahay nila rito ay unang nasunog ang bahay ni Nani Duhay Nugsot na dahil gawa ito sa light material na ikinadamay ng 3 o mahigit sa 3 pa. Dahil ngayon ay nasa mapping operation pa rin ang isasagawa ng Bureau of Protection kung saan ay isa sa mga bahay ng tatay nitong si Kevin Cervantes, ang isa sa mga pulis na dito sa Navotas, ang nadamay yung bandang likuran. Mabuti na lamang UL ay gawa sa concrete itong mga bahay dito. Kaya hindi agad sumiklab o lumawak pa yung sunog. Pero makikita mo yung alerto ng Bureau of Protection at mga volunteers group na nandito ngayon dahil pinaikutan itong napakalawak na compound. Kung makita mo, salabat yung mga wire ng mga bahay. Kaya hindi mo lang kung saan nagmula yung sunog. Ayon sa informasyon, walang kuryente. Itong bahay ni Nani Duhay Nugsot dahil pinagtataka nila kung paano ito nasunog. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ngayon ang Bureau of Protection ng Navotas kung ano saan nasunog at kung magkano ang pinsala ng sunog na naganap dito sa ito sa Isla Puting Pato, dito sa NBBS sa Navotas. Sa ngayon, dito pa rin yung persa ng pamatay sunog at nagbabantay din ang persa ng Navotas sa pulis para mabantayan yung mga gamit na inilabas ng mga residenteng nataranta. Kahit yung mga PWD na may mga pansalan dito ay agad na ilabas upang maiwasan kung sakali siniklam sunog, pero sa awa ng Diyos ay wala na. Fire out na itong sunog dito sa Isla Puting Pato, dito sa Navotas. Salamat dito sa Navotas. Ako si Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, nagluluksa naman ng mundo ng football sa pagpanaw ng dating coach ng Philippine National Football Team na si Sven-Goran Eriksson. Pumanaw ang Swedish coach sa edad na 76 matapos matalo sa masalimuot na laban sa pancreatic cancer. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Pumanaw na ang dating Ascals head coach at Swedish football manager na si Sven-Goran Eriksson sa edad na 76. Magugunitang Enero ngayong taon, inanunsyo ni Eriksson na mayroon nitong pancreatic cancer. At kahapon, inanunsyo ng mismong mga anak nito sa publiko gamit ang kanyang website ang nakalulungkot na balita. Kasabay nito, pinasalamatan din ng mga anak ni Eriksson ang mga taga-suporta na nagbigay lakas sa kanilang ama noong nakikipaglaban nito sa cancer. Kilala si Eriksson bilang kauna-unahang foreigner na naging coach sa English National Football Team taong 2001 hanggang 2006. Dito, dinala niya ang team sa quarterfinals appearance noong 2002 at 2006 sa FIFA World Cup at 2004 naman sa Euros. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Swedish coach na pangunahan ng Philippine National Football Team na kilala pa noon bilang Asgals mula October 2018 hanggang January 2019. Sa ilalim ni Eriksson, nakapasok sa semifinals ng 2018 AFF Suzuki Cup ang Nationals. Ngunit natuldukan din ang pagiging coach nito sa Ascals matapos ang winless run noong 2019 AFC Asian Cup. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kasunod ng mga paglalahad ng ilang personalidad tungkol sa nangyayari umanong pang-aabuso sa showbiz industry, may revelasyon din ang aktor na si Aaron Villena. Ang aktor binalikan ng isang karanasan noong nagsisimula pa lamang at pinasaringan ang direktor na nanamantala umano sa kanya. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Biktima rin umano ng pananamantala ang aktor na si Aaron Villena noong nagsisimula pa lamang ito sa industriya. Ito ang revelasyon ng aktor sa pamamagitan ng isang IG story tungkol sa isang di pinangalanang direktor. Paglalahad ni Villena, kinailangan itong maglagay ng plaster noon para sa isang eksena upang matakpan ang pribadong bahagi ng kanyang katawan. Ngunit pinaalis daw ng sinasabing direktor ang mga taga-production na nag-a-assist sa kanya. At ang direktor daw mismo ang nagpresentang maglagay sa kanya nito. Ngunit bilang baguhan ay tila wala raw itong magawa kundi umuo na lamang sa nirerespetong direktor. Minsan na rin daw bagyang napag-usapan sa isang programa ang bagay na ito, ngunit pinili ni Villena na hindi pangalanan kung sino ang nanamantala umano sa kanya bilang respeto rito. Kung kahit sa ngayon, payo nito sa taong tinutukoy ay manahimik na lamang ito tungkol sa naturang usapin dahil noon man o ngayon ay never daw magiging tama ang ganoong gawain. Ang pahayag na ito lumabas kasunod ng mga balita tungkol sa inihaing reklamo ng young artist na si Sandro Mulak, gayon din sa paglalahad ng singer na si Gerald Santos tungkol sa nagaganap umanong pang-aabuso sa showbiz industry. Para sa MBC TV Network News, ito ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan ng mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.